Network Entertainment. I mean, what do you think of yung new rule? So, yung sa new Paano rule naman, i-impact yung yung mga katulad ng nagba-buy and sell ng motor? So, ano yung issues ngayon? so yung issue, syempre, katulad namin, buy and sell, alam nga naman lahat ng motor na binili namin, tatransfer ko sa akin. Oo. Tapos pag nakabili, tatransfer ko na naman. Correct, diba? correct. Eh, alam mo naman ang non-appearance ngayon, nasa 7,000 to 10,000. So, usually, Tama yung bayad natin. oh. What's going on mga katunay? Welcome to another episode of Tunay na Rider. It's me, your boy King Senko. Joining me with the show, Mr. Tunay na Rider, Iba Bernardo. Your girl, Iba Bernardo. Girl, okay. And Bak Pago. Girl boy. Boy girl. Lady boy. Lady boy Bak Pago. They, them. Joining us with the show ay dalawang kilalang personalidad sa motorcycle industry. Si Mr. Banayad, Brando Rosales is joining us. Co-host yan, co-host. Oo. Siya yung co-host tonight. Mm-mm. Magandang gabi po. From the Senate ba yung inatinan mo? Fresh from the Senate, Brando Rosales, and of course our Ito, Senate natin. Senator. yan, main man natin for today, Mr. Jet Lau. What's up, Kuya Jet? Tunay na rider of What's the up? week. Ayun, Kuya Jet. Welcome to the show. First time mo ba to sa Tunay na Rider? First time. Tagal ko kinukulit si Jet Sobrang tagal. Busy kasi yan eh. I think since December pa last year. Last year. Naalala mo yung naalala ko yung parang party ng tourism, yung Philippine TPB. Motorcycle Tourism. Yun, nag-uusap na kayo nun Oh, eh. Ngayon ka lang umuo. Actually, hindi ako maka-oo kay Iba kasi pinapanood ko kayo. Panay ang English nyo. Sabi ko, panay ang English na ito ni Iba. Lalo pag si Gino, grabe mag-English eh. No, because we were in Japan at the same... Anak English na, di ba? Yan eh, kaya umiiwas eh. Nakita ko yung content mo sa Japan. Kasama ko sila Raymond, di ba? At, Kuwa. sabi ko, uy, ang ganda ng trip niya. Sabay natin sa busy ako. Maraming sobrang busy taon to. Ngayon lang natin na... Hindi na yata natutulog to si Kuya Mas Jet. madalas ako pagbiglaan. Di ba? Parang kailan Yun. Pag biglaan at available schedule ko, tira na agad. Pero pagka yung madalas minsan nakasked na ng matagal pa, wala pa. Yun. Ito dapat lagi binibigla tong tao. Oo, pwede. Sanay tayo sa biglaan. Ganun yung mga tunay na rider. Ready to mag-evade, di ba? Okay, Iba, baka may tanong ka kay Kuya Jet. Bilang bising-bising tao yan. Bilisan natin. Intrigahin nga natin. Anong matatanong natin dyan? Okay, my first question is, okay, ang ganda ng storytelling ni Jet Sobrang nakakatawa and engaging. And then Superhero sa tunay na buhay. Oo. So I want to understand kung ano yung origin story mo. Paano ka nag-umpisa sa pagmumotor? Sa pagmumotor, sobrang tagal na. Dio days pa. Dio Tapos, days. unang bili kong motor na personal, Jet 100. Kasi Jet Lau 100. Mayabang. Hindi kasi pag naka-Dio ka nun at may naka-Jet, talaga mas matulin yung Jet 100. So 80 lang naman top speed doon usually. Pero yun na yung, kumbaga ngayon siguro yun na yung parang pinaka-NMAX 50cc versus Di yun ang 100cc 50cc na two-stroke Tapos yung Jet 100, 100cc. Tapos pagka in-upgrade pa, umaabot siya ng 180, di ba? Wait, 100 lang. anong year to? 90s to siguro. 90s yung Hindi naman. Kasi naalala ko ang nun- Jet 2002. Hindi kasi naalala ko Kasi nung 90s. 2003, nilabas yung kalaban ng Jet. Top Boy. Yung Top Boy. Yes, scheme ko yun. Hindi, pero yung Dio. Di yun, mas matagal na. Alam ko, 90s yun. 90s yun. Kami bumili ko, nung nagdi-Dio days kami noon, syempre medyo laos na rin ang konting Dio noon. okay. Sa alam, market. isa pang naalala ko dyan sa Dio na yun, yung pabanguhan kayo ng usok. Puti. Uy! Kailangan mabango yung Strawberry. puti mo. Hindi, yung strawberry,
ano yan, hindi maganda. Yung amoy bubble gum. Bubble gum. Kasi Bubble gum. Kasi Castrol ano yun eh. Castrol yun. Sa world number 1 tayo. Pag pangit yung amoy, wala to, shell, ano lang to, yung pang tricycle, yung, Oo. ano, So, mura yung Castrol tubig. yun, Castrol. Mura. kailangan castrol. Yan. Oo, sa world number 1 tayo. Dio, anong sumunod na motor mo? Halos marami talaga eh. Jet 100, lumabas na yung mga... After nun, siyempre mas sumakit sa ulo eh. Masakit Dumaan ka ba sa I mean, XRM? Before we go through, I'm sure umabot ng 100 bikes si Jet. hindi naman. Almost. Bakit? Ba't ba't mo naisip mag-motor? Kasi parents namin, ang business before, dyan sa Recto, yung auto supply. Mm. So, Lauhap Auto Supply. So, mga chewing ko talagang nagmumotor. Yung nanay ko, talagang pinapayagan kami magmotor. Wala Wow. kami lisensya. Magmotor ka. Pag nahuli ka, tawagan mo ako. Ganon. Ganon. Ganon katindi. Kaya Ang bait naman ng parents kaya, mo. kaya hindi kami pinagagalitan magmotor. Karamihan sa amin dito, takas na tutu eh. Oo. Oo. Ikaw wala, kayo lang. Tapos kahit nung, kunyari, first accident ko, parang sa Quiapo, ganun. Wala, kaya mo pag hindi, susunduin kita. Pero hindi siya yung, ka na magmotor ulit ha. At saka Galing, hindi galing, natataranta. galing. Ito pala yung tunay na batang Quiapo. Yan, oo. Kung napapanood nyo po mga taga-Batang Quiapo. Hanggang dumating na yung mga Honda Dream, mga Wave, XRM, yan na, puro ganyan. Tapos hanggang, hindi ko makakalimutan, nagdi-dink ako, dink na 150. Nung araw, hindi uso helmet. Pag Max- So, sumatambay ka ng Binondo. pumupunta din. Pero madalas nun, pag nakakarating ako ng Binondo, kaya po nang walang helmet. Nung Wait. Bakit Dink at saka Binondo? Yan ang workhorse ng Divisoria at saka Binondo. Yung mga firemen, paborito nila yun. Mga firemen, mga policemen, lahat ng... Kaya nga sinabi ko walang helmet kahit pumunta ka doon. Naka-jacket ka, naka-sombrero, hindi ka huli. Akala Basta police ka. naka-Dink. Basta naka-dink na 150. Akala ko sasabihin ni Bak yung kapchow eh. Anong kasaw? Kapchow, oo. Yung mga Chinese dun eh. Capshaw, parang semi-mura yun. Yun yung mga naka-LED light sa ilalim ng dink nila eh. Okay. So ako naman magtatanong sa'yo, Jet, what do you do for a living? Yan. Nax Pro na pro. Bakit Brando? Ito na si Blonde Brando. So, okay. Supercar guy, Blondie. So ngayon, sobrang daming natutuwa. Tsaka kahit ako mismo natutuwa ako kasi yung hilig ko, yun yung work ko. So, nagtotowing tayo ng mga motor, big bikes. At the same time, nagbabuy and sell din ako. Pero before, maraming di nakakaalam, videographer, photographer talaga ako before. So, Pornographer pala tong si wedding, Jet. wedding pornographer ako noon. Okay. Hindi, ganun. Kasi after nung auto supply business namin, so yung mother ko, may mga kapatid siya na nasa mga GMA, nasa ganito. So, mga video and photo yung mga So kapatid that's why niya. may foundation ka talaga in Video editing. Oo. So, may idea talaga. Inabot namin yung Betamax, VHS, Betamax. Videonix nung araw, ginagano. Wait, sandali. Medyo antique na yung experience mo pala. Hindi nila alam yun. Maraming mga makikinig na hindi nila alam yung Betamax. Akala nila Betamax, yung Ihaw. barbecue. Oo. Barbecue, akala nila barbecue yung Betamax. Pero totoo, yung Betamax yung bala, di ba? Inaabutan namin ni Bak na Betamax. Hindi ko kinawa. Malamang si the human tripod, sila yung human drone. Si Mickey. oo, si Amberlin. Helicopter. hindi. Akala ni Buck yung human drone. Akala ni King. King, masyado kang bata. Wala. Helicopter pa noon. Wala pang drone noon. hindi Ang Betamax na nakalagay Rambo, pero pag pinag helicopter, Kaya mga ganun. di ba? Inosente si King. Huwag mo na idamay. Naive. Oo. Sa Arkilahan, Kuya, Sa Arkilahan. Rambo. Medyo Alam na kalaswaan niya yung yun. pinag-uusapan nila. Rambutan pala yung nasa loob. Tapos, imbis 24 hours lang yung renta nun, nagiging 3 days yun kasi meron ka rin palit tayo. So ngayon, 3 May days. penalty na. May penalty na yun. Pero pag kakilala mo, mga subdivision lang pwede. Okay Pero lang pagka yun. Video City tsaka mga ACA, Inabot ko yan, Video City. bayad na yun. Paano tayo nakapunta dito? Ang labo. Napunta na sa Rambo. Hindi kasi dahil yun nga. Pornographer nga kasi siya dati. Photographer. Tapos, kaya talagang pinaka sobrang sa amin ng motor. Kasi pagpunta kaming simbahan, nakamotor lang kami. Mas nag-shoot mabilis. Kami. Kasi hindi naman dati uso yung sobrang daming gears eh. So dati, puro handheld lang nun. Yung VHS, nakapatong dito. Camera mo, isang camera, tapos may mga lente lang na dala. Motor talaga kami.
hotel, simbahan, reception. After nun, may next event kami, takbo uli kami. So, motor kami all the way. So sobrang ano talaga. Yung motor talaga pang solusyon sa lahat ng bagay yan eh. Pero, Hindi ka mata-traffic, makaka-attend ka ng maraming events. pero ngayon, you're using that skill to create content. Pero may businesses ka rin na aligned doon sa Sa motorcycle. motorcycle. Like, ang dami, palagi yung every other day, may nabebenta kang motor eh. Hindi naman. Quick Oo, flip. Yung ang mabibilis na flip. Usually average mga 10 to 12 hanggang 10 Per day. per month yun. Na makikita ko, bibilin ko to, ito maganda yung presyo, kasa maintain, dadalhin natin dito, mukhang ganito yung mga issue dito, ganon. And then the next thing you know, nabenta na. Di ba? May buyer na siya agad. So, paano ka nakapasok doon? After nung show, usually photographer ako, 'di ba? Tapos nag-business pa ako ng photo booth. Kasi ang reklamo ko sa video and photo, yung skills mo, ikaw lang 'yun. Pagka kinuha ka nung isa na event na photographer, hindi ako pwede. Wala na yung cancel na yun, nahanap na ng iba yun. Kasi hindi ko pwede ipasa eh. Hindi siya replicable. Yes, Oo. kaya naisip ko mag-photo booth. Yun, dumami yung photo booth ko, nasa 10 unit yun. Oh, wow. Tapos may 360 booth. Natigil lang yun. Siguro mga 2009 yun nag-start. Okay. Natigil lang nung pandemic. Kasi wala nang event. Walang event talaga. Buti na lang, sinasabay ko talaga yung business na buy and sell. That time. 2011, nagba-buy and sell na ako. Mio, Raider, Wave. Mga ganun lang. Novo Zay, Novo na Classic. Pero pa isa-isa lang. Okay. So, may idea na talaga ako. Tapos marami rin nagpapabenta sa akin that time. Kaya nung nag-pandemic, nag-focus na ako ng todo dun sa Buy and buy and sell. No, ngayon, daming issue sa buy and sell. Kami ni Bak, grabe, naghahabol kami. Ha? No, like, I mean, so, yung Helix ko, 40 years old yun, pare. Yung deed of sale nun, 40 years old. Hindi naman 40 years old, but I'd say like 20, Hindi, 30. pero kasi yung original na may-ari, twice the 40 years old eh. Buti na lang, yung original na may-ari, kaibigan namin eh. So, binili ni Bak sa kanya, binili ko kay Bak. So, madali i-trace. Diba? Kung Kung kakilala. kung expired na yung license. Pero Paano kung di mo kilala tas deads na? paano kung yan ang Oo. trabaho mo, dude? Diba? Tapos, nasa Zamboanga. Oo. Sa Zamboanga mo siya binili. Yan, parang yung isang kilala namin dito. Polomulok. O, sa Pulumulok. So ito, usually, trade secret namin. Okay. Nagba-buy and sell. Now, syempre, pagka may konting issue sa papel, expired ng ID, lahat yun tatawaran namin. Lalo na pag malayo mother file, which is totoo naman, mas mahirap mag-transfer pag mas malayo compare sa malapit. Oo. So, although syempre, depende na sa network mo yan. Kung may kakilala ka doon, may kakilala ka dito sa bawat area, Si ano pwede yun? mong papuntahan. Actually, kilala ko rin yun. Si Eddie. Si Eddie. Oh my God, si Eddie Boy pa Tsaka pala si si Eddie. Patty. Patty. Yan. Kawawa naman si Eddie tsaka si Patty. So, lahat yun nagagawa ng paraan. Pero, yun yung isa sa ginagawa namin pagtawad. Oo. Siyempre, bukod pa doon sa mga Issues. issue ng motor. Pero, kahit na anong, kahit walang papel, kaya namin papapilan. Hanggang ngayon naman nangyayari yan. Kahit yung mga imported bikes, makikita mo binalik-bayan box, pero kaya nilang palagyan ng papel. Basta nandyan si Eddie. Si Eddie. Oo, Pero matindi yan si siyempre, Eddie. Tsaka si Patty. Si Manoy at si Patty. Marami na sila ngayon. Kayang-kayang gawan ng paraan niya. So, but, I mean, what do you think of yung new rule? So, yung sa new Paano rule na naman, i-impact yung yung mga katulad ng nagbabuy and sell ng motor? Oh, kasi yun ang industry na... Ikaw nagbabuy and sell ka rin, di ba? Konti lang. Hindi sinlaki nung kay Oo. Jet. Pero paano lang. Oo. Hindi 10 units a day. Pero malaki magpatong to si Brando. Mga 80%. Siyempre, sa akin yung standard yun. kita ko na 15 units sa isang buwan, sa kanya isang unit kita niya. Mayaman yung mga kaibigan ni ni Oo, Brando yun, eh. Kaya wala bumibili sa akin eh. Pero totoo yun, sinasabi ka namin sa mga gusto mag-buy and sell. So, kailangan, malaki network mo. Oo. At kapital. Hindi naman, pero yung network pinakamaganda. Kasi kahit hindi ka maghanap, sila magdaalok sa'yo ng ibebenta. Lalapit sa'yo. Yun. So ano yung issues ngayon? So, yung issue, syempre, katulad namin buy and sell,
alam nga naman lahat ng motor na binili namin, tatransfer ko sa akin. Tapos pag nakabili, tatransfer ko na naman. Correct, diba? correct. Eh, alam mo naman ang non-appearance ngayon, nasa 7,000 to 10,000. So, usually, Tama yung bayad natin. oh, Hindi, tatanong ko pa naman sana sa'yo, iba, hindi ba 10,000 sinabi Hindi, sa'yo? hindi, nasa- Nagtongpats. Hindi, pero kasama na yung rehistro eh. Diba? So yung... Ay, wag naman. Tama yung rate ni Hindi, Eddie. biro lang yun. Wala kang alam dyan. Allegedly. Allegedly. ang isa pa problema dyan, di rin ganun kabilis. Kahit maglagay ka o kahit ikaw Gano'ng katagal? Siguro kung ikaw maglalakad mag-isa, siguro kaya mong kunin 2 to 3 days talaga. Kasi kailangan mo ng PNP clearance, kailangan mo macro etching, babayad ka Yun yung land sinasabi ni Buck nung last episode. Oh, So, 2 to mahabang- 3 full days na ubus Alam mo, oras mo share talaga. ko yung ano. Kasi yung one day, doon pa lang sa pagbabayad mo sa Oo. land bank. Oo, pila ka na. Tama, Ito, totoo yun, totoo. Hey, his name is Chico Garcia, And his name is Gino Killiamore. and together we are Only Fun. That's right, for only $12 a month. But if you're willing to pay, why not? No, we're from a podcast that talks about movies, TV shows. Basically, we do reviews of K-dramas, whatever, really. Whatever is on streaming, whatever is on cinemas. We also get to occasionally interview celebrities, actors, Directors. And of course, infused with our own witty brand of humor and slice of life. Wow. I guess we don't infuse a lot. Check it out. Share ko to, yung sasakyan ko nun, binenta ko. Siyempre, sabi ko nga, it's the right thing to do na bago ko ibenta, bago ko isalya, i-transfer ko muna sa pangalan ko. Yun, yung mismo na yan, yung land bank. Sabi ko nga, everything can be done online na ngayon. Pwera lang ang land bank. Wala silang GCash? Wala, men. Walang QR code? Wala. Walang Pila ka talaga sa pila bank. Ito ka pa dun, nakakainis. Sa land bank, nandun na ako. Special yung resibo nilang ibibigay sa yung SBR. Para doon sa Pag hindi LTO. pag hindi nagbigay yung PNP ng SBR sa land bank, hindi nila mapaprocess doon. Hanap ka na naman ng ibang land bank na may SBR. Sir, wala kaming SBR ngayon dito. Doon kayo sa kabila. So, mamamasahe ka na naman. Oo. Drive ka na naman. Sayang oras di ba? Ilan lang yung land bank offices. Di ba? Basically, one land bank per town. Oo, hindi Or katulad per ng city. BDO o Yes. BPI na Oo. lahat ng mall meron, di ba? Ang sakit. Land bank, ano talaga? Tatawid ka ng kunyari, ano ba tayo, Mandaluyong. Oo. Punta ka ng Ortigas, or ng, Pasig, or ng Makati. Okay din yun kasi kung doon ka sa police station nagbayad, malamang hindi yun nakarating sa treasurer. Allegedly. Allegedly. So, yun yung isa sa napakahirap mag-transfer. So, sa totoo lang, kung sisisihin ko, sila rin eh. Ang may kasalanan sila rin. Kasi kung madali mag-transfer, lahat ng bubili ng sasakyan tsaka motor, gusto nila sa kanila na pangalan. Totoo yun. Proudly. Di ba sa DMV, 5 minutes, 10 minutes, Oo, tapos. sa ibang bansa, 5 minuto, tapos na eh. Proudly. Di ba? Lilipat mo talaga sa'yo kung Siguro, madali. Alam mo, sa sobrang daming issue ng ganyan na, kahit yung HPG na yan. So, eto, kwento ko lang. May isa akong kaibigan na buy and sell din. Allegedly, So, oo. nakabili siya ng kotse, Civic lang to So, nabili niya yung Civic, pina-PNP clearance. Usually, yung PNP clearance, 5 days ang validity, di ba? So, pina-clearance, clear, binayaran niya. Pero since di niya naman tin-transfer, so mga 1 week na sa kanya, after a week or 10 days, Expire na yung expire na yun, di ba? May bumili sa kanya. Mhm. Police daw. Tapos, carnap daw yung sasakyan. Biglang naging carnap yung sasakyan. Oo, kulong siya, kinuha yung unit, bandang uli, para hindi siya magreklamo at hindi niya nakukunin yung kotse, pwede siyang makawala. Wow. So swap. Parang ganun parang nangyari. ganon. So, Type ko yung kotse mo, pero Fully carnap yan. Parang ganon. Allegedly. Allegedly. Again, yung lahat ng mga lumalabas sa podcast na to ay katang-isip lamang at ang responsable dito is si Brando. At si Eddie. Hindi, pero nangyayari nga ay yung mga horror stories na gano'n. Marami. Sobrang grabe. daming horror stories dyan, sobra. Kaya yung ibang nagtatanong pa lang, pinapayuhan ko nung experience namin. Kasi ako sa tuo lang, maingat ako eh. Kasi kung sobrang agresibo ko, tulad ng mga ibang kaibigan ko, nako baka... Wala nang verify. Baka sobrang building ng bahay ko, building ng showroom ko, baka ganun. So, maingat ako, sobra.
Kumbaga, meron akong time na parang kutob lang. Parang Huwag na lang. Something's off. Oo. Back So, away. tinutuloy. Kunyari na lang, ayaw nila magpapunta sa bahay nila. Kunyari, bibili ko unit. Gusto ko puntahan sa bahay mo. Di ako nakipagpunta, sir, kasi gusto ko meet up lang for safety ko. Sabi ko, sir, ito ID ko. Anong safety mo na ano? Kasi safety ko dapat. Kasi, Ikaw yung may pera. May pera eh. oo, at kung may problema yung bibiling kong sasakyan, saan ako babalik? I think we should do another episode, Jetta. Ngayon, i-invite na kita today, ha? Na, Biglaan. recorded that. Gawa tayo ng isang episode on how to buy a second-hand bike. Pwede. I think makakatulong yun talaga. Kasi ang dami mong experience, eh. Mismo. Lahat ng klaseng transaction pinagdaanan na yan. Tsaka may mga group chat din kami mga nagbabuy and sell, lalo na yung mga oldies na nagbabuy and sell. So, yung mga storya ng mga lahat ng pwedeng mangyari, nakapag-uusapan namin dyan. Siyempre, kunya na-experience yung isa, chat-chat niya doon, mag-iingat kayo brother, na ganito ako, ganito nakaraan, ganito nangyari. O kaya yung mga Scammer yan, no? Yung mga- Nakatransa ko yan, scammer yan. kaduda-dudang plaka, Marami. timbre na. Yes, peking papel. Although ako, tinitimbre ko. May napuntahan akong high-A Super Grandia. Sabi ko, iba yung sobrang mura talaga. Pagpunta ko, actually sa may bandang Tomas Mapua, diyang banda. Okay na okay yung unit, ang kinis lahat. Pero yung bentahan na 1.8, sa kanya 1.1 lang. So, doon pa lang medyo something na. Pero pinapunta niya ako eh. Kaya lang, nasa building yung pinuntahan ko. Tapos sa baba, doon lang street parking lang. Picture ako yung papel, okay lang daw. Sinend ko sa group chat. Sabi niya, napuntahan ko na yan, peke papel niyan. Actually, orig yung papel, ang peke, yung promissory note, tsaka yung cancellation of shuttle mortgage. So, technically, hindi pa siya May utang pa. bangko. Oo. Yes. Tsaka yung mga papel na yan, recto lang din yun. Yun ang Para problema naman. eh. Ang lapit na ng Tomas Mapua doon. Di ba? Napiprint din sa recto yan eh. So- Allegedly. Allegedly. At isa pa sanang magandang ginawa nila. Kunyari, pwede ka mag-verify ng motor o RCR kotse sa online. Correct. Sana ganon. Pwede namang lalabas yun, tapos kung confidential yun. Basic info lang. Yung pangalan tsaka yung address, wag nila ilagay. Sana may ganon. Kung updated ba yung rehistro or Meron ganun, yung plate number lang. wala na, ilalagay ano mo. na yun eh. LTO text. Wala na? Wala na SMS. yun. Wala nang ganun Hindi, talaga. sabi niya 2600. Wala na yun. Ita-text mo, 2600, LTO vehicle space plate numbers, tapos send mo sa 2600. Lalabas sa'yo, mag-reply sa'yo kung meron siyang apprehension or meron siyang alarm. Alarm, yes. Pero actually, hindi updated. Yun, no, hindi na Ah, update. talaga? Ang sasabihin, ito example, nakarnapan yung kapatid ko ng motor. Sa harap ng bahay nila, pinark niya, nakarnap, naiwan pa dun yung parang allen na pinang ganon. So, madaling sabi, Pinangsikwat, oo. ni-report, nag-report na kami sa LTO, punta sa police, may blatter, kailangan pupunta ka ng HPG sa Krami. May proseso. So, madaling sabi, hanggang ngayon, di na nagawa ng kapatid ko yun. Hanggang ngayon, nare-rehistro nila yung motor. Pambihira. Diba? Iba yung isang nakakainis. Di ba Jet, ano? Stradcom yung text na yan? Sandali. Okay, wait. Again, we gotta do this episode na talaga talking about Oo. how to buy second-hand bike. Or sell. Isang tao pa lang yan na nagbabuy and Oo. sell yung mga horror stories, mga... Yes. Ay, kagaya niyan, nabiktima na nga sila ng carnap, pero sila pa yung nahihirapan para mag-report. Pambihira. Anyway, so going to that, King, Okay. Ako naman ang magtatanong sa iyo, Kuya Jet, bilang ilang beses na rin tayo nagra-ride ng malayuan, no? With the Philippine Motorcycle Tourism. Kuya Jet, paano mo naman naisipang mag-vlog? Iniwanan mo na nga yung buhay production di ba? Dun sa ang dami kasal-kasal. mong negosyo eh. So, Ba't ka sa totoo nag-vlog lang, pa? ako ayoko talaga mag-vlog. Oh. As in, ayaw ko talaga. Marami nangungulit, as in, ayaw ko. Kasi, mahilig ako mag-video, picture video, kasi mahilig ako mag-drone, mahilig ako mag-ano. Gagawa lang ako ng video na parang MTV style. Nagsa-story ka parati, di ba? So, remembrance, gano'n, mahilig ako For mag-drone. yourself, pang sarili personal, ko. So, yun nga, nagpunta kaming Catanduanes. So, Philippine Motorcycle Tourism yan. Catanduanes Loop, kasama sila Jet Li, Raymond Gabriel, Edwin Cua. Si King, kasama ko sa room. Si Nudge nandun. Third wheel ako sa misis niya, tsaka siya. Pero, Referee ako nun. so, sino kulit nila ako? Tapos natuwa, si King, actually, di ko siya kilala nun. Pero siya unang bumati sa akin sa meet-up sa Shell. Kuya Jet, sabi ko, uy, tapos naalala ko na lang siya, si King pala to na yung kasama ni Jay Tarok. Parang gano'n. So yun, halos lahat nung nandun, kilala nila ako. Siguro dahil sa mundo ng motor lang. Pero hindi kami kilala personal. So yun,
lahat sila kinukulit ako. Dat mag-vlog ka na, try mo lang, ganito, ganyan. So, hanggang misis ko, kinukulit niya ako. Daldal mo niyan, dapat nagbablog ka. Sabi ko, niya ako sa, magsalita sa camera eh. So, try mo lang, sabi niya. So, yun, 2022 yun, kung di ako nagkakamali. So, tinry ko lang, mga June 2022. So, nag-try lang ako. So, okay naman. So, siguro dahil marami na rin talaga akong kaibigan sa motor, kaya marami na rin nag-view. So, mabilis naman dumami yung sa following. Naalala mo ba yung in-interview ko nun sa kwarto natin, yung masahista? Tinatanong ko yung industriya nila kasi nireport ko sa Tama. news eh. Tapos ayaw pumayag ni ating magpa-interview. Pero dahil nandun silang mag-asawa, na-convince nila si ate na magsalita. Wow. Habang nagpapamassage si King noon, tapos in-interview na rin Ano niya. ba yung massage niya? Linggam ba yung Hindi Hindi naman, normal. Kaya pala hindi pumapayag. Normal, kaya lang gusto happy ending. Pero pinapanood ni Jet at saka asawa niya si King. Ibang content yun na. Doon ka pala nang kumpisa. Doon. Pero bilib ako kay King kasi siya, Binivideo niya si King habang minamasahe. Sabi, Mrs. Unang content. yun ang nag-viral. pero bilib ako kay King kasi siya nag-shoot doon, siya videographer, siya voice over, siya editor. Sipag. Siya rin ang mag-script, siya tapos i-upload Kinagabihan, niya yun. papalabas. Kompleto na yun. So si King talaga yung inspiration ng Jet Siguro, Lao Motovlogs. isa. Isa pa si Jancy, parati. May commission ka ba dyan? Sana nga meron eh. Mayaman na sana ako. Si John Sireno. Madalas magkakasama yan pagka mga PMT events. Ayan, si King pala. Okay. Basta yun, mahilig lang mag-video. The rest, lahat ng ride lang namin, kahit sinong grupo makasama ko, uy, video mo kami, video ka. Kasi alam nila, in-edit ko talaga. Ilan na ba ang followers mo ngayon? Ngayon, 752,000. Panis. Tapos, ang pinakamaraming views mo ba yung hinabol mong hold-upper? Oo, yun. Naalala ko yun. Naalala ko rin yun. Parang naka 1250. Kasama pa. Hindi. May angkas. May angkas yung wife niya. Yung misis ko yung nag-video noon. Minumura ka pa nung yung galit magkaangkas na rider. Sumasagot-sagot, Oo. Pero, Hindi, pihira ang naka 1250 na may lakas ng loob na magganong-ganon Oo. sa traffic nun, di ba? Traffic, may traffic. Actually, lugar ko talaga yun. Kung isingit niya yung 1250 niya, parang naka-Mio. Yan, oo. Parang nakadink. Kung naka-dink. Nakailang views yun, yung video mo na yun? Mga 50M eh. 50 million. views. Daig mo pa Wow. yung video nung sa Sambales. Oo. Na ano pa yata yun, parang di ba may mga yung mga ganyan nagko-compile ng video na Oo. channel sa ibang bansa, Yes. parang nakuha pa yun eh. Ganon. Wow, Hindi ko alam. superhero. Yung America's Funniest Video. Parang gano'n. Pero nag-interview sa halos yung buong linggo na yun, grabe yun. Kumbaga GMA, Oo. ABS, TV5, pati mga balita ng mga ng mga dyaryo, nandun naririnig. At saka Kuya Jet, nakatanggap ka ng award mula Oo. sa DILG. Kay Benhur Abalos. Binigyan Anong niya ako award ng- yun? Parang heroism something, parang gano'n. English brother eh. Superhero ka talaga. Yun pala yung dahilan na natalo si Ben-Hur. Aside sa panghuhuli mo ng mga panghuhuli ng mga hold-upper. Saan yung mga paborito mo puntahan o pinaka-memorable na biyahe? Rides. Usually, kung dito lang sa Pilipinas, paborito ko syempre Benguet, Sagada, Malamig. Bundok, malamig. Oh. Pero pagka naman Ang daming abroad nito hindi eh. naman, Oo. hindi marami. Japan Island pa lang ako nakapag-ride. Di ba nag-China ka rin? China, di ba? hindi kami nag-ride Ah, hindi doon. kayo Oo. nag-ride. So, pinaka-paborito ko Japan talaga. Kasi Ganda. yung pa rin lang naman ang napupuntan mo. Oo. Itry mo Mongolia. Yan ang... Hindi, ipapasok ngayon. Mag-Mongolia ka naman. Hindi, try mo muna yung India para ma-differentiate mo yung... kung may sponsor ako, why not? Eh, di ba? Si Buck yung nag-arrange ng... Kasi we were in Japan at the same time. Almost nag-overlap. Si Buck yung nag-arrange ng ride namin because his family's in Japan. Okay. Nasa Yamameshi Prefecture. Wow. So, siya yung nag-organize ng yung mga kasama namin na rider, yung riding by Mount Fuji, yung loop Saan na yan. kasi do ampun lang ako nung All Pinoy Riders in Japan. Oo. So grupo ng Malaking mga grupo Pinoy yun. na riders sa Japan. Inampun lang ako noon. Parang nakita nila nag-live ako, tinanong nila kung gusto kong mag-ride, parang gano'n. Tapos may motor daw doon. Syempre,
Sino ba naman ako para Oo. tumanggi sa libreng motor at ano, di ba? So yun, ganun lang ang nangyari. Ayan. Okay. Bilang isang rider, Kuya Jet, di namin pinalalampas yung mga bisita namin dito. Tinatanong namin lagi nito. Para sa'yo, ano ang kahulugan ng pagiging isang tunay na rider para kay Jet Lau? And ano yung feeling mo nung nakita mo si King na minamasahe? Linggam. Nainggit ako eh. Hindi, yung misis ko, nainggit ako eh. Hindi, joke lang. Para sa akin, yung tunay na rider, syempre yung walang arte talaga. So, laban sa lahat. Biglaan ride, umuulan na ride, bagyo ride. Nako po, umuulan. So, at saka syempre, walang iwanan. Alam mo na, kunyari may nasiraan, may aksidente. Kung 3 araw siya doon, 3 araw din kami nandun. Kung nasiraan, itawag nyo sa Philippine Motorcycle Towing. Yun, isa pang negosyo. Motorcycle Towing Philippines. Yan. Motorcycle Towing Philippines. Alright. On that note, thank you so much, Kuya Jet. And magla-live stream pa tayo. We hope to have you here soon. Yun nga, yung topic ni Pwede, ng buy and sell, no? Pwede. Yan, thank you so much. Bye-bye. Kaya mo yan. Hindi na tayo magpapasalamat sa sponsor. Salamat. Sa world, number one tayo. With Castrol. Oo. And congrats, Johan Zarco. Number 2 in the British, P2, podium 2 sa British GP. On a roll. Galing. Paring Johan Zarco natin. Sakto pala yung pasok nung Castrol kanina. Mabangong tuti. Amoy bubble gum. On that note, follow us Spotify, YouTube, and Facebook. Ivan, over and out. Ride safe, ride hard. And then, iwasan nyo yung EDSA kung kamote ka. Yari kayo doon, NCAP. Okay, over and out. Bye-bye. The opinions of podcast creators, hosts, and guests are not necessarily reflective of the official stance of the Pod Network Entertainment, its hosts, or other network programs. The content created by the people behind the podcast is personal and not meant to harm any religion, ethnicity, group, organization, company, or individual.